Nakalabas na po nitong weekend ang bagyong Opong sa Philippine Area of Responsibility pero nag-iwan naman ito ng matinding pinsala sa ilang bahagi po ng Visayas pati na rin sa Southern Luzon. Ang mga residente naman ng Metro Manila lubos na pinaghandaan ng bagyo dahil na rin sa sunod-sunod na pagbaha. Panoorin po ninyo ang aking special report. Malakas na hangin. Matinding buhos ng ulan. At rumaragas ang baha. Ang naramdaman ng mga taga-Visayas nang mag-landfall ang severe tropical storm na si Opong at may international name na Buwaloy. May lakas na 110 km ang hangin na dala ni Opong at bilis na 20 km kada oras. Ang probinsya ng Masbate ang pinakanapuruhan kung saan 2 beses nag-landfall ang bagyo. Madaling araw pa lang ay hindi na pinatahimik ang probinsya ng Masbate. Marami ang nawasak na bahay, nabuwal ng mga puno at libo-libong pamilya na naapektuhan na siyang lumikas sa mga evacuation centers. Marami ring infrastruktura ang nasira sa Masbate katulad ng Parish of Immaculate Concepcion. Kaya naman isinalalim ang probinsya ng Masbate under state of calamity dahil sa malawakang epekto nito. Ganito rin ang naging sitwasyon sa iba pang probinsya ng Visayas tulad ng Romblon, pati ang Oriental at Occidental Mindoro. Bagamat sa Kabisayaan ang pinakasentro ng bagyo, naging alerto ang Metro Manila matapos itaas ng Pag-asa sa Signal Number 2 ang rehiyon noong kasagsagan ng bagyong Opong. Sa kasalukuyan nga po ay nananalanta itong si Severe Tropical Storm Opong at ang apektado nga po nito, pinaka-apektado ay ang Visayas pero ramdam din po ang hagupit, ang lakas nito dito sa Luzon. At sa katunayan, nandito po tayo sa Diosdado Elementary School, dito po yan sa Barangay Tatalon, dito sa Quezon City at nasa aking likuran po ang evacuation center. Ito po ay preemptive movement at kilos nga po ng lokal na pamahalaan. Dahil dito po sa lugar nila ay madalas po silang bahayin at pasukan ng kanilang mga bahay. Matagal na problema ng Barangay Tatalon ang matinding baha kung saan umaabot ang taas nito mula bewang at minsan ay umaabot pa sa bubong ng mga kabahayan depende sa lakas ng ulan. Dito ay kinumusta ko rin si Nanay Margie, isa sa mga evacuees na senior citizen. Ano po yung mga naranasan nyo nung mga nakaraang nagdaang bagyo? Baha po. Lumikas kasi dati yung huling baha. Nasa dibdib na po namin yung lumikas kami. Kaya natuto na rin po kami. Ngayon po na galing nga po sa balita, no, sa mga updates na malakas nga daw po itong si Opong, ano pong nararamdaman nyo? Takot po. Tsaka nervyos yung baka lumalim yung tubig. Kaya nagmadali na po kami pumunta po dito. Hindi pa man dumadaan ang bagyo sa Metro Manila, agad na hinanda ng lokal na pamahalaan ng mga evacuation centers pati ang mga tulong na ibibigay sa mga evacuees. Karamihan sa mga evacuees ay mga bata at senior citizens na gumagawa ng kani-kanilang paraan na pag-aanin ang sitwasyon sa kabila ng kaba at takot na maaaring mangyari kung sakaling hagupitin ng bagyong Opong ang Metro Manila. Tinututukan din natin ang magiging epekto ng bagyong Opong sa Metro Manila base sa weather forecast ng Pag-asa. Pero bakit nga ba hindi naramdaman dito si bagyong Opong? Kapag nag-base tayo ng tropical cyclone signal, ito'y patungkol sa lakas na hangin dulot ng bagyo. Kapag dadating sa ulan, may iba pa tayong product. Ito yung weather advisory, heavy rainfall warning. Ito yung, ang laman po niyan ay pagbigay babala o alerto na maaaring magkaroon ng malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o landslide. Hindi man direktang naapektuhan ng Metro Manila ng bagyong Opong, ang preemptive evacuation na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan tulad ng Barangay Tatalon ay nagsisilbing paalala sa atin na laging maging handa sa anumang sakuna na maaari nating maranasan. Lalo na sa panahon ng pabago-bago at walang kasiguraduhan kung saan mananalasa ang bagyo tulad ni Opong. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.